Nako, yan ang nga sinasabi ni Harry Roque. Fasten your seat belts because the boat is sinking. Teka muna, parang mali yun eh. Paano ka magpa-fasten your seatbelts lulubog na nga yung barko ninyo? Kaya ako po nasabi yan kasi matapos kong ipakita sa inyo yung rantings nitong si Harry Roque. Aba ito naman ngayon, si Maharlika at galit na galit. And this time, galit siya sa kapwa niya, DDS. Magandang araw po sa inyong lahat na imbag ni Aldaw Canyayo, aming kakabsat, and welcome back to my channel. Bago po nating panoorin yung galit ni Maharlika, good news po muna tayo. Ito po ay para sa lahat ng estudyante at mag-aaral ng Pilipinas. Dahil para sa kaalaman po ng ibang hindi nakakaalam, meron pong 20% discount ang mga estudyante sa LRT, MRT. Pero yan po ay itinaas ng ating Presidenteng Bongbong Marcos at ginawang 50%. At yung 50% pong yan, sakop lahat ng estudyante. From grade school, high school, college, and even those enrolled in postgraduate studies. Yung pong discount na yan is valid every day, including weekends and holidays. Nako, isa na naman yan sa walang kakwenta-kwentang ginawa ng ating presidente. Imbis na tignan yung ikabubuti ng ating mga mamamayan, itinaas ba naman yung 20% discount to 50% discount? At yan po, yung walang kakwenta-kwentang ginawa ng ating presidente ay sakop po lahat ng estudyante, kahit na ikaw ay DDS pa. Pero di ba dapat kapag DDS bawal, balik kayo sa 20%? Kasi kahit na anong gawing mabuti ng ating presidente, hanapan nyo pa rin ng negative. Kasama din naman sila. Pero hindi lang po dyan nagtatapos. Dahil iniisip po ng ating presidente na dapat pati ang mga senior citizens and PWD ay isama sa 50% discount. Malamang yan, kung nagawa ni President Bongbong Marcos na gawing 50% ang discount ng mga estudyante sa mga seniors pa kayang tulad natin at sa mga PWD. Pero asahan nyo po, mula kay Sara Duterte, kay Amy Marcos, sasabihin na naman nila, walang nangyayari sa ating bansa, walang pag-unlad, walang pag-asenso. Yan po maririnig natin sa mga taong bitter. Okay, kahapon inilabas po natin yung video ni Harry Roque kung saan talak siya ng talak tungkol sa giyera sa Israel at Iran na parang kulang na lang isisi na naman kay President Bongbong Marcos kung bakit nagkaroon ng giyera sa gitnang silangan. May mga nag-comment nga sa akin, bakit daw kailangan pang ipakita yung ganung mga videos ni Harry Roque? Nakakasuka naman tingnan. Alam nyo po, kailangan nating i-share talaga para makita ninyo, makita natin na itong ginagawa ng kabilang kampo sumisira lang din sa kanila. Kumbaga, yung pong bangka ng mga Duterte is truly sinking. Dapat na-share natin sa lahat itong mga ginagawa ng mga DDS, particular na dyan si Harry Roque, sila Maharlika, nasa likod ng kanilang pagsasaya at pang-aasar doon sa kanilang mga videos kung saan paulit-ulit na lang yung bangag-bangag-bangag, ngiwi-ngiwi-ngiwi, butod-butod-butod, andun pala, nakakubli yung takot. Hindi po ako psychologist o kung ano man ang tawag doon, pero makikita naman natin Kaya sila nagrarant ng ganyan kasi para pagtakpan yung kanilang mga takot. Actually, may sinabi na naman tong si Harry Roque. Sasabihin ko na lang po, hindi ko na ipapakita yung video. Sabi niya, inutil daw ang hukuman natin dahil hinayaang madala sa ibang bansa para litisin doon si ex-President Duterte. Sabi dito sa balita, matapang na binatikos ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ibang bansa, partikular sa International Criminal Court o yung pong ICC, kaugnay ng kontrobersyal na giyera kontra droga. Ayon kay Roque, kung hahayaan ng pamahalaan na dayuhang hukuman ang humawak ng kaso laban sa isang dating pinuno ng bansa, mas mabuting isara na lamang umano ang mga hukuman sa Pilipinas. Iginiit ni Roque na may sapat na mekanismo at batas ang Pilipinas
para papanagutin ang sinumang opisyal ng gobyerno at hindi raw kailangang ipaubaya pa ito sa mga banyagang institusyon. Ulitin ko po, iginiit ni Roque na may sapat na mekanismo at batas ang Pilipinas para papanagutin ang sinumang opisyal ng gobyerno at hindi raw kailangang ipaubaya pa ito sa mga banyagang institusyon. Diyan natin makikita na mukhang may tiniling na sa utak itong si Harry Roque. Sasabihin niya ganyan, isara na lang daw ang hukuman sa ating bansa dahil inutil daw itong hukuman natin dahil pinayagan sa ibang bansa malitis si dating presidente. Oh, ganun naman pala, Roque. Meron naman pala tayong sistema dito, may hukuman tayo dito. Bakit hindi ka umuwi? Harapin mo yung kaso mo. Pare-pareho lang kayo eh. Pag kinasuhan kayo sa Pilipinas, tatakbo kayo sa ibang bansa. Tapos sasabihin nyo, persecuted kayo. Tapos magsasalita kayo. Bakit hindi sa Pilipinas litisin si dating presidente? Bakit ninyo kinidnap, pinadala nyo sa ICC? Inutil ba? At dapat isara ang ating hukuman? Ikaw ang dapat magpakita ng example, Harry Roque. Umuwi ka rito, harapin mo ng buong tatag at buong tapang yang kaso mo. Sasabihin mo, inutil, magsara na lang. Ikaw nga, ayaw mong humarap sa korte natin. So, yan po yung mga halimbawa na kailangan natin i-share sa inyo. So, doon po sa mga nagko-comment sa akin, huwag ko na lang daw ipinapakita dahil nakakasuka yung mukha ni Harry Roque. Kahit na po masuka na kayo, makita nyo man lang kung paano nagka-crumble. Ano ba yung tawag doon sa crumble sa Tagalog? Basta yung nagka-crumble itong kampo ng mga Duterte. Dahil nabasa ko nga sa isang post na disqualify ang inendorso ni Sara Duterte na si Joey Uy, yung pong kalaban ni Benny Abante. Nahuli na si DDS Cap Francis Fontillas for inciting to sedition. Yan po yung police. Kung ano-ano sinabi sa social media. Ito po ay isang purong DDS. Ngayon, nahuli naman siya for inciting to sedition. Ni-reject ang request ni Harry Roque for asylum. Na-cancel ang registration ng Duterte Youth, na isyuan na ng summons si Sara Duterte, and in fact, pinasasagot naman siya ngayon sa ombudsman. Araw-araw umiiyak ang mga DDS. Hindi ba? Yun na nga yung sinasabi kong the ship is sinking, nagka-crumble na dudurog ba, tawag doon? Kaya itong dalawang ito, si Harry Roque at si Maharlika, itinatago yung kanilang takot sa pagsasayaw-sayaw, bangag-bangag-bangag, ngiwi-ngiwi-ngiwi, butod-butod-butod. So, kailangan ko pong i-share sa inyo para makita naman natin that God really works in mysterious ways and in His time. Diyos na po ang gagawa ng paraan sa ginagawa ng DDS camp na to sa ating bansa. Yes, sa ating pong bansa. Dahil itong mga DDS na to, yung kampo ni Sara Duterte, mula pa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nung inumpisahan niya, gawa ng intriga si Bongbong Marcos, nung panahon pa ng 2022 elections, na si Bongbong Marcos ay weak leader, bangag, nagko-cocaine, addict, na yun ang kanilang goal, ang kanilang agenda, sirain ang imahe ni President Bongbong Marcos. Yun na nga ang ginawa nila. May pa-video pa silang fake naman, yung AI video ni President Bongbong Marcos supposedly na humihitit ng pinagbabawal na substance. After 3 years, ano ang nangyayari sa kampo ng mga Duterte? Yan, with President Bongbong Marcos not lifting a finger. Kaya nga sinasabi ng iba dyan na kesyo nawawalan daw sila ng gana kay President Bongbong Marcos dahil walang ginagawa kahit na siya ibinabatikos na ng kabilang kampo. Minumura na, pinagbabantaan na, pero tahimik lang siya. Ako kasi para sa akin, ang ginagawa ni President Bongbong Marcos is ipinapasa Diyos niya ang lahat. Ako naniniwala din kasi doon Diyos ang bahalang gumanti sa'yo basta malinis ang iyong puso at ang intensyon mong makatulong at iangat ang buhay ng bawat Pilipino. Hindi po natutulog ang Diyos. Nakikita niya yan. And now, nakita naman natin sa mga nangyayari sa Duterte camp. Mula sa pagkakakulong kay Kibuloy, kay former President Rodrigo Duterte, itong sa mga aliporis niya, kung mga nababaliw na o nasisiraan na ng ulo, kung ano-ano na mga sinasabi, dahil lang sa takot na sila na ang susunod. So ito naman ngayon. Past few days, may nakita na ako sa post sa social media na nag-aaway-away yung mga DDS. Sila-sila.
Nagpapatutsadahan sa social media, nag-aaway-away sila. Hanapin niyo po, it's all over social media. So nagkakaroon sila ng grupo-grupo. At yun ang nangyayari sa kanila ngayon. Nagsisiraan sila, nag-aaway-away sila. At ito nga ngayon, si Maharlika, galit na galit kay Trixie Angeles at kay Chrisette ba yun? O kay Sas? Ay, mabuti pa panoorin na lang natin. Nagbayad na ng retainers ng lawyer's fee? Umatras kayo? Bakit kayo umatras? Kung talaga gusto niyong labanan ang mga bangag, kung gusto niyong labanan ang mga matos, Chrisette, sumagot ka. Trixie, sumagot kayong dalawa. Huwag niyong i-deny na kinausap niyo si Harry Roque. Naampatin ako. Anong sabi ko? Narinig mo naman yung boses ko, Trixie, di ba? Ako, nag-okay na tayo. Huwag niyong ibahin ng kwento. Dahil hindi kayo mananalo. Ano sabi ni Harry Roque sa inyo? Sabihin kay Alpot, kausapin si Maharlika, at ayusin even before the kaguluhan. Oh, gusto mo, di ba? Gusto nyo kasama kayo sa meeting? Bakit kayo kasama sa meeting? Wala naman kayo sa issue, wala naman kayo, hindi kayo naka-witness. Aduwag pala kayo eh. Puro kayo pahaging. Tangay na pangalanan nyo ko. Puro kayo pahaging kadyutangan. Nagmamakaawa kayo sa akin. Through Harry Roque. Naampatin yung bunganga ko sa social media. At si Alpot, pinoprotektahan nyo. Dahil si Alpot Tera ang nagbibigay sa inyo ng access noon kay Pangulong Duterte. At si Alpot Tera ay traidor. Pinicturan ang lahat ng kaletsihan. Diba? Pinicturan, yung kaletsihan niya, binaboy niya Pangulong Duterte. Tanungin kita, diba? Nagtatalinuhan kayo. Para kayo kay Pangulong Duterte. Salamat, PRRD. Biga-biga, Alpot patutot. Tama ba? Na yung pinoprotektahan yung Alpotera ay pinicturan ang mga private moments ni Pangulong Duterte. Alam niyo ba yan? Ayun. So, kay Chrisette pala sa Akit Trixie, galit na galit itong si Maharlika. Kung gusto daw nilang labanan ang mga bangag. O ngayon, sa nangyayari sa inyo, sino ba ang mukhang mga bangag? Bangag na bangag kayo sa galit kasi hindi kayo magtagu-tagumpay na paniwalain ang taong bayan na totoong bangag nga si President Bongbong Marcos. Kayo na lang mga DDS ang naniniwala na bangag si President Bongbong Marcos. And I'm sure, marami sa mga DDS alam naman talaga na hindi bangag si President Bongbong Marcos, pero dahil DDS sila, kailangan nilang maniwala kahit na alam nila na hindi totoo yan. Patunay yung fake na polvoron video. Sigurado ako na marami sa mga DDS ang namulat. Talagang to the extent na gagawa ng peking polvoron video to mga to para lang sirain si President Bongbong Marcos. May mga nagigising na po mga DDS. Kung matatandaan nyo po, nung kinansela ng COMELEC itong registration ng grupong Duterte Youth, ito ay mga DDS na to. Pero pinaburan ni Sal Panelo ang pagkakansela ng kanilang registration. Sabi po dito, Panelo tahasang sinabing walang believe sa Duterte Youth Party List. Pagtanggal sa grupo, suportado. Wala akong believe. Ito ang naging maaanghang na pahayag ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo sa Duterte Youth Party List. Matapos ang naging panayam sa kanya at inihayag ang pagsuporta sa COMELEC ukol sa pagkansela sa registration ng grupo. Dagdag pa ni Panelo na ginagamit na lang umano ng grupo ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at sabay-sabing puro mga di magaganda ang record niya ni. Pinuna rin ni Panelo ang kontrobersyal na kasaysayan ng Duterte Youth, lalo na ang mga questionable nominations at sinabi na marami na itong paglabag mula pa sa simula. Kabilang na ang hindi pagkakatugma ng mga nominado sa pagiging kabataan. Sabi ni Panelo, pabor ako na tanggalin na yan na tumutukoy kay Ronald Cardema na unang naging nominee ng grupo ngunit na disqualified dahil sa pagiging sobra sa edad bilang representative. Sa ba naman nakakita ng nagre-represent ng isang party list tulad yan? Ang pangalan nila, Duterte Youth Party List. Ang tatanda na daw ng mga opisyalis nila. O hindi ba paglabag din yun? Dapat yung totoong representation ng party list. Mga DDS yan, di ba dapat magkampi-kampiyan sila? Alam naman natin itong sa Panelo, kung si Harry Roque nga, pinauuwi rin dito para daw harapin yung kanyang kaso. So, iyan po ang nakikita natin. Unti-unti nang
bumabagsak itong kampo ng mga Duterte. Pero lahat po yan, sinisisi nila kay President Bongbong Marcos dahil ginikipid sila, pinepersecute daw sila, kinocrucify sila. So again, dun sa mga nagsasabi na wag ko na daw ipakita yung mga videos na to, kailangan ko lang po talaga ipakita. Kailangan yung mapanood kung paano bumagsak itong kampo ng mga Duterte. At unti-unti, nagsimula na yung kanilang pagbayad sa ginawa nilang panggugulo sa ating bansa at sa pagpapakalat ng fake news. So, ang nangyayari ngayon, sila-sila nagtitirahan. Sila-sila naglalaglagan. And I'm sure, kahit yung gulo nila sa loob ng kampo nila, yung pag-aaway-away nila ay isisisi pa rin kay President Bongbong Marcos. Kayo po, ano ang masasabi nyo sa nangyayaring ito sa kampo ng mga Duterte? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te agmina.